Napatay ang isang 13 taong gulang na lalaki habang nasa kritikal na kondisyon naman ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang minamanehong motorsiklo sa isang dump truck sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa ospital sa Balanga City at 13 anyos na binatilyo habang kritikal naman ang ama nito na driver na motorsiklo matapos silang sumalpok sa dump truck sa Roman Highway sa Barangay Imelda, Samal, Bataan alas 9:10 kagabi. Batay sa ulat ng Samal PNP, ang Homo dump truck na may plakang NAR 1407 na minamaneho ni Joey Labigo Cortez, 46 anyos, residente ng Tarlac City, ito'y nakahinto umano sa southbound lane ng highway at hinihintay ang clearance mula sa northbound lane na bigla na lamang umano bumangga ang isang Rossi 150 na motorsiklo mula sa likuran nito na sumuot sa pagitan ng gulong ng dump truck. Ang motorsiklo ay minamaneho ni Garcia, 35 anyos, angkas ang kanyang 13 anyos na anak na pawang mga residente ito ng Barangay Imelda, Samal, Bataan. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol si Garcia kaya sumalpok ang motorsiklo nito sa hulihan ng dump truck at sumuot pa sa ilalim nito. Dahil dito, nagtamo ng grabing mga sugat ang mag-ama at agad na isunugod sa Bataan General Hospital sa Balanga City para sa karampatan lunas. Subalit ang 13 anyos na anak ni Garcia ay dead on arrival. Sa panayam ni RH37, sa hepe ng Samal PNP na si Police Major Gary Lupian, sinabi umano ng asawa ng biktima na nakainom ito at may bibilin lamang ang kanyang mag-ama ng maaksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patay na namatagpuan ng isang 56 anyos na magsasaka na pinanimalaang nahulog sa malalim na hukay o butas na may tubig sa Purok Kamanggahan, Barangay Tambubong, Baguio District, Davao City noong Martes ng umaga, Mayo 6, 2025. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, nakilala ang biktima sa alias na Ernesto, nakatira sa Purok Mahusay, Barangay Tambubong, Davao City. Natagpuan siyang nakalutang sa tubig sa nasabing butas na agnas na ang katawan ng biktima nang ito ay madiskubre. Ayon sa pinsan ng biktima na si Quirino, huli nakita niya ang biktima na si Ernesto 5 araw na ang nakakaraan kung saan lasing na lasing ang biktima. Kaya hinala ng pinsan na nahulog sa malalim na hukay ang biktima nang hindi namalayan dahil sa kalasingan. Sa kabilang banda, walang nakitang foul play ang kapulisan sa pagkamatay ni Ernesto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala ng koleksyon ng permit to campaign at permit to win fees na namumonitor dito sa lalawigan ng Northern Samar, ang AFP. Ilang araw na lamang ang halalan. Nauna nang sinabi ng mataas na opisyal ng militar sa lalawigan, malabo na ito dahil sa walang kakayahan na ang nasabing mga NPA dahil kukunti na lamang ang kanilang pwersa. Wala ring napapaulat na NPA violent activities, extortion attempts ng rebelde sa mga local candidates. 12 area sa Leyte at Samar provinces ang election hotspot ang binabantayan ngayon ng mga kasundaluhan sa 2025 national at local elections at patulang pakikipag-ugnayan ng militar sa Philippine National Police. May deployment naman ang AFP Eastern Visayas sa mga lugar na tinuturing na yellow at orange categories na ibig sabihin may election-related incidents sa nagdaang halalan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.